dapat natong mahibalaan mga igsoon, mga hinigugma, nga in times of kanibitang kasubanan nga sama niini, dunay saad ang Dios o kabaluta nga ang Ginoo matinud-anon nga nagatabang sa tuwa. Praise God. So according to the Bible in Deuteronomy 31 verse 6, sabi niya, the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Doon dahil saad ang Diyos nga dili ta niya pasagdan. He will not abandon us. Ibig sabihin, bisag na nawad ang tagmahal sa kinabuhi, it doesn't mean na nawala ang tanan sa tuwa. Dunay ganang ginatawag nga saad ang Ginoo nga dili ta niya pasagdan. Amen po mga kapatid. Before we continue, just close your eyes, we'll pray to God. Father God in heaven, Lord, we are asking for your divine intervention. Ang imo Ginoong pagpanglihok ani nga dapit, Lord, we present to you, among gina-present ang among kinatibuk ang kinabuhi diha lamang kanimo Ginoo. Uban ang pagsalig nga ikaw ang gamhanang Dios, mo'y magapataliwala sa mua Ginoo karong kagabhion. Ug gatagi kami igong panabot aron sa ingon nga matagpulong among pagaisgutan, matitisok gayud kini sa among kasing-kasing og sa ingon Lord mabinipisyuhan namo ang bunga niini. Salamat Lord God sa imuha Ginoong pagpanalangin, labi na gayud Ginoo sa kaning pamilya nga apektado o Dios, and even to the extended family Lord God. Salamat nga ikaw ang Dios mo'y magahupay sa ilang mga kasing-kasing sa ilang mga gibati nining last night Lord God nga din ilang makita Ginoo ilang mahal sa kinabuhi. Thank you. Nabisan nining ulahing gabi ikaw gihapon nagagamit sa iyang lawas aron ang imong pulong mapadayag. Salamat Lord God ning takdaa sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. So, naata sa ginatawag nga realidad, di ba nay, ang atong isgutan is truth, the word of God is true, so walay laing matuod kundi ang pulong sa Ginoo. But we are here now sa reality, o sa may reality, nga talaga ang tao, mubati ta og kasagmuyo, masakitan ta. Amen. Mubati ta og kamingaw, mubati ta og kanang kabalaka, mubati ta basta daghang klase sa pagbati. Hello? So nata sa reality nga din we are all vulnerable sa kaning grabing kasagmuyo, grabing kabalaka, nga din dili nato malikayan. Yes, kaya nga naisaad ang Ginoo that He will not abandon you. Sabi nga, I will go personally ahead of you. Amen. Sabi ng Panginoon, og dili ta niya biyaan, I will not abandon you. Praise God. Bisan to din siya, I will go personally ahead of you. Maguna siya sa tuwa. But He promised us that He will not abandon us. Ibig sabihin, hindi tayo biyaan. Naguna lang siya to make sure that your future ay siguradong naka-intact. Amen pa mga kapatid? Karon, kay nagakinahanglan man tagpaglaom, taliwala aning mga kasubanan. Ang pulong sa Dios nagaingon sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Ano sabi? Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort. Ano sabi? The God of all comfort. Ibig sabihin, maski unsa pa kakasubo, bisag unsa pang kagulanan nga mayroong ka, doon ay Dios nga Dios sa comfort. Amen. God of all comfort. Ano pang sabi niya? Who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Tanawa ha? Unsa ka maayo ang Ginoo? Kita nga nasa kasubanan. Buot sa Ginoo nga makat-on ka, nga despite ana ka sa kasubanan, ikaw may mahimong panag-ingnan aron pod mag-comfort dito sa mga laing tao nga naapod sa kasubanan. Praise God. Mawita na kung naa ka sa kasubanan, pasalamati ang Dios. Salamat Ginoo. Nainisabay sa kong tagoy. Okay. Salamat. Diba? Nga kung naa ka sa kasubanan, ibig sabihin, the Lord want to use your circumstances para mahimo kang panalangin sa ubang tao. Remember this word. Tingalig dili lang ako may musulti niini. But I want to tell you tonight, you will be a blessing to other people. Despite of
unsa man imong giagian karon, despite of the experiences in life, but I want to tell you, mahimo kang panalangin sa Ginoo. Amen. Mahimo kang panalangin sa ubang tao. God can use your circumstances to bless other people. Praise God. Di ba kada bitong pag naata sa kasubo, paminaw nato kita yung mga taong makaluluoy. No, we're not. Dili kita ang mga taong makaluluoy. Amen. Ang mga taong makaluluoy kadtong wala makaila sa Dios nga nagmugna sa ilang kinabuhi. Amen. Kunay mga taong makaluluoy, kadtong mga tao kansang mga dalunggan dili ka maong mamati sa pulong sa Dios. Yeah. Dili ang mga taong nagsubo mo'y makaluluoy. Sa Biblia, bulahan ang nagsubo kay sila pagalipayon. Amen. Hello? Praise God. Ibig sabihin, ang nasa kasubanan, bulahan. Amen. Napaba mo diha? Amen. Umitaw na kung nagsubo ka karon. Pasalamati ang Dios kay ni sinati kas kasubanan. Pero wa na nagapasabot nga makaluluoy ka nga tao. Nagapasabot lang na nga gigamit sa Dios ang imong kinabuhi aron mahimo kang panalangin sa uban. Praise God. Okay. So unsa may atong buhaton? The Lord uses this period, kini nga time gigamit sa Ginoo aron himuon tang panalangin sa uban. Inay mong tapad, gamitong kang panalangin sa ubang tao. Panalangin sa ubang tao. Praise God. So ato na ng batasanon from now on. Salamat nga nakabot ko si kaduhang higayon. Abi na ako kausar ako muwali diri. But praise God. Salamat kay gipabalik ko ninyo. Okay. So the Lord uses gamiton sa Ginoo ni atong sitwasyon aron makita sa atong kinabuhi ang karakter sa Dios. Hello? Kasi dapat makita sa itong kinabuhi. Iya sa Diyos. Ang kinaiya sa Ginoo. Kay tanawa ragod, ang taong nasa kasubanan, mailhan nimo kung kinsa siya. Amen. Mo gawas ang tinuod nga kolor sa tao kung naa na siya sa grabing kasubanan. Mabitaw na kita nga mga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Make sure that your life be an example. Mahimo ka nga kanang panag-ingnan kung unsa ang Dios nga imong gialagaran. Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Praise the name of God. So, use this period that your life will produce the character of Jesus. Kaya unsa atong buhaton? Number 1, recognize. Hibalua o ilha ang imong kasubanan. May mga tao nga nagsubo pero kasi kabalo nga unsa may nagpasubo nila. Sila na ni kabalo, ang pamilya nakabalo kung unsay kasubo nila karon. Pero doon ay mga tao sad to say, nagmugot sila pero wa kakabalo unsay rason. And when you ask them what happened to you, I don't know. Nganong nagmugot ka lang, basta wa lang. Nganong nagmugot ka, wa ko kabalo. So there are people nga nagmugot sila or naa sila sa kasubo pero wa sila masayod unsay naghatod nila dito sa kasubanan. Kaya number 1, recognize, hibalua kung unsa ang imong kasubanan. Ang kasubanan is so nice stages. So dapat nato mahibaluan. Ang kasubanan dili lang ingon nga karong adlaw mawala dayon. Hinay-hinay proseso. So sa hinay-hinay mawala siya. Pero dili ingon nga ang kasubanan totally mahanaw, kundi naara gihapon siya because somehow the Lord uses it para mas mulig-on ka pa, mas mudangop ka pa sa Dios. Kaya mga taong dili na mubati og kasubanan, mga taong murag Dios sa ilang kinabuhi. Hello? Ako yung punto. Kaya usahay naara na siya sa gilid. Every now and then murag panuktok. Why? Para kanunay kang muduol sa Ginoo, kanunay kang musampit sa Dios, kanunay kang mudangop og mga igtabang sa Ginoo. Amen po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, share your pain. Ayaw kahadlok nga isulti sa uban. Di ba? Kaya kada mga tao bitaw nga dili ka maong mo-share sa ilang kagulanan, sa ilang kasubo, mauning mga tawhanang murag bulkan. Pag abot sa panahon kalit na ng moto, makuratan ka na lang. Di ba? Ayaw kahadlok nga i-share
Nabi to'y tao nga giduol ang gibutang ang Dios sa imong tapad. Kay aron sila ang mga taong pwedeng mamati nimo. Sila ang mga taong pwedeng maminaw sa imong mga kasub-anan. Di ba yung kahadlo ka magsulti? Wala ka kabalo nga ang imong testimony can change the life of people. Sulti, share your pain. Ano pa? Openly express your emotion. Kung kahilak, ayaw kaulaw. Amen. Kung mubati ka o kasubo, ayaw itago, ipakita nga nasubo ka. Ang uban, usahay ka nang i-hide nila, taguan nila. Ano man, maulaw silang makita sa uban nga nagsubo sila. Hello? Ayaw ikaulaw ang imong pagbati. Nga naman, the moment nga imong isulti ang imong pagbati, mautoy panahon nga makalingkawas ka. Mautoy panahon nga makaginhawa ka. Amen. Sabi sa Bible, Psalms 38, verse 8, I am exhausted and completely crushed. My groan come from the anguished heart. You know what I long for, Lord. You hear my every sigh. Kita niyo mga kapatid, si David, grabe ang iyang expression pag abot sa iyang pagbati sa Diyos. Talagang isulti niya, Lord, ano sabi niya? I am exhausted and completely crushed. Talagang grabe, isulti niya. Ingana siya ka-open sa Diyos. Di siya maulaw mo sulti sing gibati. Sultian ta ka. Nganong maulaw ko kay sulti sa Ginoo imong pagbati nga nabalaan naman niya na. Amen. Wa man tay matago sa Ginoo. Ang tanan nabalaan sa Dios. Ibig sabihin kanang imong pagsulti sa Ginoo usa lang kana kapaagi nga nagpaila ka nga siya ang Dios sa imong kinabuhi. Hello? Praise God. Point number 2. Realize your insufficiency. Dapat ma-realize nato nga dili di ay enough ang atong mahimo aron makagawas ta sa kasub-anan. Dili di ay enough ang atong pwedeng buhaton aron makalingkawas ta sa ginatawag nga kasub-anan mga igsoon. Acknowledge na kinahanglan kining kasubo, kining kasakit nga tong gibati, dapat natong itugyan sa Dios. Amen. Diba? Lord, nasakitan ko. Ayaw kahadlok mo ingon nga Ginoo, nasakitan ko. Ayaw kahadlok nga mo ingon ka, Lord, gagbati ko, grabing kaguol. Kung nakaisultihan, Diyos. Amen. Hello? Kay kung isulti nimo sa tao, basig chismis ka. Kung nakay unang sultian, ang Ginoo nga imong gialagaran, kay siya ang Dios nga matinabangon, nga dili kayang ipiyong na lang ang mata. Di ba natin ingon nga, ay kagamay nga problema, kaya piyongan ra. Dahil mga term nga nga ginagamit ang tao, igsoon sultian ta ka, pero ang Dios, dili kaniya kayang piyongan. Tabangan ta sa Ginoo, the moment nga tuwang express, ato ipakita sa yang matuod natong kahimtang sa kinabuhi. Wa man gyud tay matago sa Dios. Unsa pa may taguan nimo sa Ginoo? Isulti mong kahimtang sa Dios. Daghang tao nahimong makakon sa ilang kaugalingon. Ngano man sa dili pagsulti sa Ginoo sa matuod nilang kahimtang. Tama na. Mawitaw yun, hunong na. Sa dili pagka matinud-anon sa imong kaugalingon. Isulti sa Dios ang tinuod nimong kahimtang. Kay ang Ginoo maluluyon og di ta niya pasagdan. Hallelujah. Praise the name of God. So admit that we are powerless. Og dili nato kaya pa sa ano natong kaguol nga kitara. Yes. You need to admit that, Lord, I cannot take it any longer. Di na nako ni mapadayon nga ako lang. I need somebody to help me. Ganun dapat yun. Hello? May mga tawag sa kayang-kaya. Easy lang. Hello? Unahuna ra na nimo, tingalig, kaya nimo, ingani kalayo pero pag-abot sa unahan, who knows? Diba naman, na-mention ko sa atong niagi, ang ugma is in the hands of God. Praise God. Dili ta angay manghinambog kung sa atong mahimo, kay tungod ang ugma, naana sa kamot sa Dios. Amen po mga kapatid. So, admit that you are powerless. Kailangan i-admitar nato sa itong kaugalingon
nga powerless ta, we cannot crave, dili nato kayang pasanon ang kagulanan nga kitara. Ask God for help. Ayaw kaulaw mga yug tabang sa Dios. Hello? Dili makabawas sa pagkalalaki kung mangayo kag tabang sa Ginoo. Amen. Di ba? Dili makabawas sa kamatso kung mangayo kag tabang sa Ginoo. Are you with me, guys? Amen. Dili mabawasan atong kagwapo kung mangayo kag tabang sa Ginoo. Ask help from God because He alone can help us. Yung sinabi ko nanay kanina, walay laing makatabang nato si Lord Ragyod. Tingali masalbar ka sa imong silingan. Kausa, ikaduha, pero ikatulo. Over na. Sobra na ka. Salbaron ka na, ikaduha, una, ikaduha, pag ikatulo, makadungog na kagpakapin. Ayun mi guys. Pero kung sa Ginoo ka magdangop, dili ka makadungog ka ng pulungan ano man, nakabalo ang Dios nga gikinahanglan nimo siya. Ayun mi guys. Praise the name of God. Anong sabi ng verse? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. But He said to me, my grace is sufficient to you. Anong sabi ng Panginoon? Ang iyang grasya sufficiente sa tong kinabuhi. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties. Pero for when I am weak, then I am strong. Praise the name of God. Kita nyo? Kung kanus ka weak, maupod to nga ligon ka. Nganong ligon ka? Not because of you, but because of Jesus. Amen. Naligon ka, dili tungod kay naninguha ka. It is because God is so gracious. Amen po mga kapatid. Yeah. Napunta tayo sa point number 3. Mabilis lang kasi 5 punto lang ito. Point number 3. Relinquish control. Our life, we are not in control. Amen. Kung sakyanan, ako driver ko, I am in control sa sakyanan kasi ako ang nag-drive. But our life, we are not the driver. Yes. Hello? Kaya yung mga nagsasabi na buhay ko ito, wala mo ilabot. Sultihan ta ka, makaluluoy ka nga tao kung iyanay mong mentality. Dili kita ang nagatimon sa atong ginabuhi. There is somebody who is powerful than us who control our life. Amen. Maybe it is God or somebody else. Are you with me, guys? Amen. Kaya dapat mabala nato. Recognize God rightful. Kita dapat i-recognize nato na si Lord lang di ay ang nagakontrol sa atong kinabuhi. Amen po mga kapatid. Kaya unsa itong buhaton? Give your dreams to the Lord. Diba? Ihatag sa Ginoo ang imong mga damgo, ang imong mga kasakit. Give it all to the Lord. Isulti sa iya, Ginoo, mao niya akong plano, mao niya akong kasakit, mao niya akong gibati. Ayaw kaulo isulti sa Dios na. Because you are not in control of your life. Amen. Bisag nagtuo ka nga ikaw ang tagiya sa imong kinabuhi. Dili ikaw ang tagiya sa imong kinabuhi. Hinulaman ra nato na sa Ginoo. Maubitaw ning pruiba. Nga moabot gyud ang panahon nga ang kinabuhi bawion sa tag-iya niini. Amen po mga kapatid. Amen. Praise the name of God. Tuloy tayo. Anong sabi? In Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Tanyo?
O sa itong buhaton, in all our ways, submit to Him. Kaya nga pag nagpaplano kayo sa buhay, isama niyo ang Diyos. Amen. Praise God. Para kung pumalpak man, may kasama kang mananagot, hindi ka mag-iisa. Hello po mga kapatid. Sama mo ang Diyos. When you're planning something for your life, sama mo si Lord. Point number 4. Ano sabi? Respond to God's grace. Sa itong buhaton, puro R niya itong gisgutan, di ba? Ano itong kanina? Anong una? Recognize. Pangalawa, realize your insufficiency. Pangatlo, relinquish control. Pang-apat, respond on God's grace. Itong lahat ng ito ay awa lang ng Diyos. Hello? Lingunin mong katabi mo. Kaya siya humihinga. Kasi kinawaan siya ng Diyos. Amen. Ang tawag rito, grasya lang sa Ginoo. Kung ka sa kalibutan, grasya na sa Diyos. What you have in your hands is all God's grace. Amen. Kung kay mga hinigugma sa kinabuhi, kay mga mahal sa kinabuhi, that's all by the grace of God. Respond to God's grace. Sa atong buhaton, nayuban, wala sila'y labot niya na, sultian ta ka. We are all answerable to God. Whether you like it or not. If you believe there is God, then believe. People will be answerable to Him one day. Amen. Diyan pa ba kayo? Praise God. Spend time in God's Word. Lagi kayong maglaan ng panahon para sa salita ng Diyos. Hindi lamang makakarinig tayo ng salita ng Diyos sa panahong may ganito. Hello? Sikapin natin na magkaroon ng time para maminaw sa bulong sa Ginoo. Praise the name of God. Allow the Lord to meet your emotion or your emotional needs. Tayo ay may emotional needs. Hayaan mo na ma-meet ng Panginoon yun. Alamin mo kung paano o gaano ka kamahal ng Diyos. Hello? Parang di ka magsigig imot. Yung mga tao sige nag-imot silang kinabuhi. Kaya usay din mo mabalaan. Unsay nahitabo. But I want to tell you, si Lord lang ang sagot ng lahat. Amen. Amen po mga kapatid. Praise God. Recognize that God loves you. Are you with me? Nanay, recognize that God loves us. Ano man ang pagdaanan natin sa buhay, mahal tayo ng Diyos. Nangyari ito hindi para pahirapan tayo. Nangyari ito dahil sa awa ng Diyos. Amen po? Dahil may gusto siya na maunawaan natin na hindi lahat ng bagay ay mananatili sa lupang ito. Bagkus ang lahat. Anong ingon sa Biblia? Ang tanan, mga hanaw. Amen! Ang tanan, mga hanaw. Ang tanan mo labayra. Ang tanan mo agira. Ubanta nga mo agira. Ayaw mo kayog kahingawa sa kalibutan kay mo agira ta. Yes. Hello? Yes. Kung may mga taong ayaw na sa'yo, din let go. Hello? Kung may mga taong hindi na masaya sa'yo, bitawan mo sila. Hello? Diyan ba kayo? Lumalabay rata, aning kalibutan na. Ayaw hutday mong panahon sa pagsubo. Ayaw hutday mong panahon sa sigig kabalaka. Ayaw hutday mong panahon sa sigig problema. Ibaloa nga gihigugma ka sa Dios og makabaton kag kalipay nga dili mabatunan sa kalibutan. Amen po. Praise the name of God. Ano sabi ng Bible? Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Yun ang pangako ng Diyos. Nga kumulatas ka sa tubig, ubanan ka sa Ginoo.
Kung mulatas ka sa katubigan, ibig sabihin, kung ganina tubig, gamay ra karon katubigan na sa sapa. Dili ka maanod. Yan ang promise niya. Kung mulabang ka sa kalayo, dili ka masunog. Yun ang promise sa Ginoo. So, buti pasabot ni Ana. Despite of the hardship in life, sa man ang mga problema atong atubangon, makalahutay ka. Not because of you, but because of God, Amen. nga gialagaran nimo. Are you with me? Yeah. Praise the name of God. The last point is, pagkatapos nining tanan, rebuild your life. Di ka pwede mamuhay sa kung ano yung dati pa. You need to rebuild your life. Sabi niya rito, acknowledge the new normal in your life. Nay. Diba? Tapos na. Muna ang last night. Ug mga adlaw ibalik na siya sa yuta kundi siya gikan. Ang new normal, mumata si nanay, siya na lang. Hello? Amen. Kailangan i-reveal niya yung kinabuhi. Dili lang niya minsahe para kananay, pero sa atuan tanan. It is the time, it is the moment to live in a new normal of our life. Muna niyang bagong normal sa tong kinabuhi. Praise God. Natingalig sakit karon. But one day, gigising ka, masasabi mo na okay lang di ay. Hello? Na yung pain, andun pa rin siya. Pero dili na siya harming. Tama ba yung term na ginamit ko? Dili na kayo siya naghahatag og sakit. Amen. Andun pa rin yung pain. Pero hindi na ganong mahapde. Hello? Yeah. Because it is the time of rebuilding our life. Kailangan mo i-rebuild. May mga apo pa rin, nanay, di ba? May mga mahal pa rin sa buhay na umasa sa atin. Praise God. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kontrata natin sa mundo. Amen! Diyan pa ba kayo? Stay active. Yung advice ko na ito, kananay na at sa ating lahat. Pag nasa pain ka, nasa mga kasubanan ka nga sama ni ini, stay active in the church. Why? Sa simbahan, makabaton ka o ganang mga encouragement. Bisag asa ka nga simbahan, dili ka makadungog og mensahe nga magapa-discourage nimo. Yes. Amen. Hello? Kanunay ang imong madunggan, word of encouragement. Are you with me, guys? Wala kay madunggan nga magpa-discourage nimo. Inoon, magpa-encourage nimo. Kay stay active in the church. Listen to the word of God. Paminaw kanunay sa mga mensahe sa Dios. Nga naman, mauni ang atong gikinahanglan aron mahimo tang makabaton, ma-regain ang atong kalipay sa kinabuhi. Andiyan pa ba tayo? Recognize that God wants to use your life for His glory. Hibalua, nga buot sa Ginoong gamiton ang atong kinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Anong sabi ng Bible in 1 Peter chapter 5 verse 10? The God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. Anong sabi riyan? After you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Yan ang pangako ng Diyos na pagkatapos mo dumaan sa hardship, dumaan sa matinding, anong tawag nito? Suffering o grabing kagulanan. Anong sabi ni Lord? I will restore you. Amen po mga kapatid. May pangako ang Diyos na i-restore niya tayo. Doon, yun ang panghawakan mo. The Lord is faithful.
Kung faithful si Lord noon, all the more na faithful siya ngayon. Do you believe on that? Amen. Kung matinud-anon si Lord kaniadto, I believe na mas matinud-anon siya karon sa atong panahon. Praise the name of God. Kung mutuman siya siyang saad kaniadto, I believe mas mutuman siya siyang saad sa atong panahon karon. Glory to His name.